Pag-abot og alas 2 sa kadlawon, 2 a.m., natingala itong mga representatives namo. Kay kalit na lang, kita nila nakato mga duha ka container vans ng ang sulod ang ballot boxes. Bigla na lang gibiyahe sa duha ka truck. Gikuha sa duha ka truck. So, paspas sila dagan sa security guard, unsa na kinsa nag-authorize, etc. etc. Wala pa mitubag itong mga security. Basta naanay release order. So, kipag-away pa sila sa security guard. Ana. Hantod na kumbinsi nila ang security guard na ang instruction was 9 a.m. So, ilang gipangita, asa na ito padulong itong mga truck. Now, katong port area, ang port area kung saan nandun yung mga ballot boxes, doon lang na siya sa Intramuros. So, dapat madali lang yan i-cross lang dito padulong sa Intramuros. So, kay pagpangita sa radyo-radyo daw itong mga security guard, pagpangita nila kung asa na itong mga truck, sige sila pangita. Kabalo kung asa nila nakita or na pick up or kung saan na napunta ang truck, padulong og Caloocan. Ang usa ka truck. Ang usa ka truck, padulong og Nabotas. Rizal. So nganong ang usa ka truck padulong og Caloocan, nya asa ka truck padulong og Nabotas. Alam mo di ang Intramuros, doon lang man sa port area. Sige saag. Nganong nasaag niya ang usa dito man sa Caloocan, nya isa dito padulong sa Nabotas. Basic ang driver sa truck taga Davao. So pag radyo-radyo sa security, asa na ipangita mga truck. Ang usa ka truck, siguro, nakumbinse sa security guard na balik siya dito sa port area. So, balikin siya. Siguro, gihadlok sa security guard. Siguro, gihadlok sa atong mga representante. Sinahadlok sila na kang speaker Nograles ba yan na, ang protesta ba yan sa Comelec. So, balik daw tong truck na padulong o na nasaag dito sa naay Caloocan dapit. Now, katong usa ka truck na padulong og Nabotas, naglisod sila pangita, asa na to siya, o pabalik na ba, on the way back na ba siya, o wala. Sus, kay nahibawan sa security nga nasira daw yung truck dito sa Nabotas. So, sakay og taxi katong mga leaders namo, diretso sila sa Nabotas. Ipangita daw nila naa sa kasuok-suukan daw sa usa ka lugar dito sa Nabotas. So, Saldi at Caloocan is going out of Manila. Yeah, Rizal. Palabas og Manila. Palabas sa Manila. Kasi muling Davao. So, maayo na lang, ang ako lang kasulti ani, maayo na lang na naatay mga leaders na nagbantay gyud sa ballot boxes. Kay kung wala sila nagbantay, basig pag abot sa alas 9, wala na tay ballot boxes na makita dito. Kay nganong alas 2 man sa kadlawon, gibiyahe ang duha ka container van dala-dala ang ato mga ballot boxes. Mao na ang pangutana diha. So, sa ato pa, siguro makahuna-huna mo kung wala tong mga nagbantay sa ballot boxes, basig ang tanang container vans, kay gikan pag alas 2 sa kadlawon nagsugod ka ng pagbiyahe sa mga container vans, pag abot og before 9 o'clock, kurot na to. Kasi gitagak sa bangin, wala na. So, mao na siya ang murag milagro na hitabo last Base sa mga balita, Congressman Carlo Nuceran nga ang Comelec Manila nagkapaganaog sa usag resolution nga nag-ingon nga ang protesta nga gipasakan ni Speaker Prospero Nograles batok kang Mayor Inday Sara Carpio dunay igong basihanan. 4 ka bulan na milabay human sa mga balita. Unsa ba ang nakalangan sa Comelec ngano o dayon ni matagad ang protesta ni Speaker o former Speaker Prospero Nograles? Well, first excuse was walay warehouse. Mao na siya ang primerong excuse na gihatag sa Comelec. Bisan gusto man nila nakuha ng tanang mga ballot boxes, katulagi wala sila vacant na warehouse. So it took how many months for Comelec to finally say na naanay bakanting warehouse dito sa Philpost ba to? Some warehouse din sa may Intramuros. Then number 2, nag-take jurisdiction na ang HRET, the House of Representatives Electoral Tribunal, dito sa 3rd District ballot. Kaya nagprotesta man si former Congressman Roy Lopez against Congressman Ungab. So under the law, ang primary or
higher jurisdiction ang HRET. So, pag ingon-ana naman gani ang atong ginahisgutan, wala na the HRET takes higher jurisdiction. So, priority sila sa pag-secure sa mga ballots. So, medyo nakalangan pod ka na tungod kay kinihanlan man nato i-separate ang 3rd district sa 1st and 2nd district. So, kining gipadala sa Manila karon mao ni ang 1st and 2nd district. Ang 3rd district murag nabilin pa diri sa siyudad sa Davao kaya ang HRET daw ang mag-take jurisdiction over that. So nakalangan kini, naka-contribute kini sa delay tungod kay gi-separate pa man nato ang 1st district, 2nd district and 3rd district. So that also contributed to the delay. Kunya syempre na ay mga protesta, may opposition, nag-file ang pikas na kampo, na ay mga sulti na dapat dili daw i-ship dito ang dapat kompleto daw ang pag-ship dito, dili pwede na i-separate ang 3rd district sa 1st district and 2nd district. So daghan pa silang mga pamaagi or mga pleadings or mga opposition na silang napasila gina-file dito na mga delaying pang-delay sa shipment sa ballot boxes. Mura og dili sila tingali gusto mabot gyud sa recount kining atong protesta. Okay. Mabasa po namo gikan sa mga mantalaan kung Congressman Carlo nga niadtong Nobyembre 30 ang Comelec Manila nagmando nga ipadala dayon ang mga ballot boxes no gikan sa Tacbets Davao ngadto sa Kauluhang Manila sulod lamang sa 5 ka adlaw. Pasi sa maong mando ang deadline unta niadto pang nilabay Disyembre 6 o Siyempre, 5 or 6, no? Kasi nitabo nga nung nalangan na pod ang pagpadala sa balota, Congressman. Nalangan tungod kay ang nag-oppose manggod ang mga abogado sa Pikas Kampo. Na, mao lagi na, since ang HRET ang mag-take jurisdiction over the 3rd district ballot boxes, gusto sa Pikas na Kampo na naapoy representative ang HRET dito. Unya, dili sila musugot na i-ship ang mga ballot boxes kung walay representative ang HRET na muuyon o mag-give ng go signal, maghatag og go signal. Sumurag petty kaayo ba? Na dapat unta, klaro na kaayo ang order sa Comelec na within 5 days you must comply. Kining Comelec Davao questionably po kayo, kaya kining Comelec Davao, despite our protest and despite ang ginasulti namo na ipadala na kay 5 days ang gihatag sa inyo, murag naminaw po sila dito sa Pikas sa Kampo. So, wala sila nagsunod dito sa order na within 5 days mag-ship. Tungod lagi kayo nagareklamo ang Pikas na Kampo na dapat na-representative ang HRET, which is dili namang kinahanlan. Pero murag, niiyon sila dito sa kining pagprotesta sa Pikas sa Kampo, ang opposition sa Pikas sa Kampo. So, medyo nalangan o gamay. Kaya naghulat pa mi sa Comelec Manila kung unsay desisyon nila. Unya, sulti sa Comelec Manila, pagdali na diha, i-ship na siya. Ayaw na nato hulaton ang HRET na magkaroon pa og representative, padala pag representative dito. So, muna naka-delay kamay. Matod sa balita nga ginapunggang kuno sa mga abogado ni Mayor Inday Sara ang nga madala ang mga balutas Manila ug gusto nilang sunod tuig na ipadayon ang pagpadala. Doon na ba sila basihanan aron langanon ang recount? Walay basihanan. Although nag-file sila ng opposition, written opposition, ang basis nila dito sa written opposition, ingon sila kung magpadala daw tayo ng mga ballot boxes, kinihanlan tanan daw, 1st, 2nd, o 3rd. Mala na. Now, ingon sa Comelec dili, ang HRET lagi ang may jurisdiction over the 3rd district. Ang Comelec has jurisdiction now over the 1st and 2nd district. So, dili kinihanlan na sabay-sabay ang 1st and 2nd and 3rd. Dili kinihanlan na sabay-sabayan. So, mga petty arguments na. Murag, halata namin na murag delaying tactics. Ano naman gito sa Kauluhang Manila, mga baluta? Og andam na nga ihapon pag-usab unsa kay angay nga dahuman gani sa katawhan sa umabot nga mga adlaw sa semana, Congressman Carlo? Well, tungod kay naa na diha ang mga balota, we expect na magkaroon na ng recount or within the first quarter of 2011.
Kay under sa rules ng COMELEC, mas sayon dapat ang pag-recount tungod kay magamit na pud tawag PCOS machine. Examine nato mga ballots. Kung authentic ang ballots, isulod lang sa PCOS machine. So, mauna na siyang recount. Dili na katong manual na mano-mano ta. Na isa-isahon. So, kung basta authentic ang ballots, pag tananin mo authentic, sulod na sa PCOS machine. Authentic, sulod. Authentic, sulod. Hantod mahurot ang presinto. Human ihap sa tibok presinto sa tanang mga ballot boxes which belongs to that precinct, ikumpara ang election returns sa gi-recount dito sa original election returns. Kung nagkatugma, tapos na. Ang problema kung wala sila magkatugma. Kung wala sila magkatugma, dito na medyo magkaroon og pag-adto nato sa mga ginatawag na secondary evidence. Congressman Carlo, matod sa mga tao nga kasagaran ko no, ang susamang protesta madesisyonan at tulpod sa pagkahuman gani sa termino sa gingon nga sayop ka na deklara nga mga politiko bot ba pasabot nga sa tuig 2013 pa makaringkod isip kayo 2013 na may bagong 2013 election na pud na. So useless kayo. Useless. Mao man gani ginapaspasan na nato kini kay para una mahibaloan nato kung sa tinuod na nahitabo, para mahibaloan nato sa tinuod na resulta, o kung tama ug sakto ba kining among ginaprotestahan na dapat si Boy Nograles ang maglingkod isip mayor, di si Boy Nograles na nato dapat nato palingkuron isip mayor sa siyudad sa Davao. So we want to protest fast kay para na i-closure matapos na ning issue. And ang if we follow the procedures sa COMELEC, paspasan nato kining recount, basin by first quarter or first half of 2011 na nairesulta ang election protest. Mao ni ang atong gusto para tapos na ni, then we can move on. Diba? Okay. Kabahin gyapon sa mong hisgutanan, Congressman Carlo. Maingon ba nato nga dunay katumanan kung ang mamahimong pangandoy sa katawhan alang sa bag-ong tuig ang mahatagan og bag-ong mayor ang Dakbayan sa Davao? Posible kayo tungod kay because it's already automated ang election. Automated po dapat ang recount. Diba? Kay useless man ang automated election kung dili po automated ang recount. Kung unsa ka paspas ang paghihap sa atong boto last May 10, dapat hinana pod ka paspas ang paghihap sa atong recount. Para unta matagaan na gyud nato og kining new technology ang ato ang elections. Kay sa karaan method, karaang pamaagi, dugay ang paghihap, dugay pod kayong recount. Karon sa bagong pamaagi ng automated, kita dapat paspas ang pag-ihap sa boto, paspas pa dapat ang recount. So, hopefully, and dako ang tsansa na by 2011, at the very least, mahibaluan nato unsa bagyod ang tinuod nga resulta last May 10, 2010. As far as the mayoralty contest is concerned and as far as katong mga nagprotesta is concerned. So, mauling nga atong ginaapas. Nothing else, pero kaning except that to find out the truth kung sa bagyod ang tinuod. Okay. Zaldi, daghan po ta kitag gustong ipungutana kay Congressman Carlo, no? Apa na nakabsa na gid kita sa oras busa. Ang iyon na to ang atong katawhan ug mga tigpaminaw nga sa sunod kayo na lang nato basahon katong mga pangutana gikan sa barangay. Ug una nato puhaon ang hinapos nga mensahe gikan kay Congressman Carlo. Kasi doon na kayo gusto pasalamatan na Uncle Saldi. Mura, bye, Merry Christmas and Happy New Year din sa tanong mga televiewers. Siyempre, taga-Barangay Leon Garcia, Tibuok, Siyudad sa Davao, labi na itong mga nagpaminaw o lantog sa Kalambuan Daratanan. Onya, ato sab nga makita nga itong Kalambuan Daratanan, there is Channel 28 Sky Cable, matag-adlaw ka na alas 8:30 sa matagabi. Onya, siyempre sa Channel 7, alas 9 sa matag gabi o sa Channel 11 alas 10 sa matag buntag niya sa Super Radio matag adlaw Sabado yung kanang bati sa pinagisab ni Barangay Kapitan Aljun Layaw og pasalamatan sa nato ang Tikanoy Concepts anya pasalamatan sa nato si Kata galin nito sa make up nato nag-make up like